Good day everyone, this is Jeff again with Kapwa Moto TV. In this video, i-share ko sa inyo yung pagpapalit ko or pag-upgrade ko ng clutch bell ng aking Honda Click 125i. So after nito is maglalabas din ako ng panibagong video para sa total review na gagawin ko para dito sa clutch bell na nabili ko. Anyway, for now, ipapalitan ko muna, i-share ko sa inyo. And before that, let's roll the intro. Okay, anyway, before tayo mag-start mga kakapwa, no? So, ito yung mga tools na kakailangan natin. So, meron tayo dito na 8mm or the 8 na T-wrench, Phillips screw, and also a socket wrench. Usually, hindi ko lang sure kung gagamit tayo ng 22 tsaka 24 para dun matanggal natin yung yung clutch bell natin. Pero tingnan natin mamaya. Pero sa ngayon, ito lang yung mga alam kong tools na gagamitin natin sa pagbabaklas ng ating CVT para mapalitan yung ating clutch bell. By the way guys, gusto ko munang i-share sa inyo itong nabili ko sa Lazada, which is the clutch bell. So ito nga pala yung clutch bell niya. So makikita nyo is bukas na siya dahil honestly, nabili ko siya sa Discount Garage. And bago nila ibinigay sa akin or ipinadala sa akin is naka-regroove na siya, no? So as you can see naman, naka-regroove na yung clutch bell. And the brand na ginamit nila yung XKD. Well, definitely, nung i-review ko to is maganda naman yung nakikita kong mga review regarding dito sa brand ng XKD. And mukhang okay naman siya dahil yung pagkaka-regroove ng Discount Garage hindi matalim. So, saktong-sakto to para sa para sa mga stock lang na clutch lining na gumagamit. And the same thing, hindi lang siya basta naka-regroove, no? Yung mismong gatla niya, ayan, no? Yung gatla nung groove niya is meron pa siyang parang mga spline or maliliit na ngipin na hindi siya ordinary talaga na nire-groove. Hindi ko alam kung paano nila ginawa ito pero parang maganda pa rin, parang original pa rin yung yung mismong clutch bell tsaka maganda rin yung pagkaka-regroove niya. So salpak na natin to. Okay mga kapwa, babaklasin na natin ito pang gilid natin, no? So by the way, disclaimer lang. So this is not a sponsored video by the Discount or the XKD brand. Binili ko to with my own expenses and I'm sharing it to you na kung sakaling magkaroon man ako ng trial and error dito. So that way, like before I said na magkaroon kayo ng or malesen yung mga trials and error ninyo. So lahat ng mga sasabihin ko dito is walang input ang XKD or ang Discount Garage regarding dito sa video na to. So, simulan na natin. So, ayan, nabaklas ko na yung air cleaner ko tsaka nalinisan ko na din sa mga kapwa, no? So, baklasin na natin itong CVT. So, yun, nabaklas ko na siya. So, tatanggalin natin itong takip. So as you can see, I also mentioned sa dati kong video na madali siyang tanggalin dahil yung mga itong pin na to, nilalagyan ko siya ng anti-seize paste para hindi siya magkaroon ng corrosion dahil dati naranasan ko na napakatagas talaga na tanggalin. So natuto na ako, nilagyan ko na siya ng mga anti-seize paste para hindi siya magkaroon ng corrosion. So, ito yung clutch bell ko. Wala pa naman siyang bengkong pero kaya papalitan ko na rin siya is papakita ko sa inyo mamaya na meron na siyang uka. Mamaya, pakita ko. So, gagamit tayo ng 22. Yan. Tsaka ng 19. Hindi pala 24, no? So, you might be wondering, bakit ito lang yung papalitan ko, bakit kailangan ko pang gumamit ng 22? Mamaya makikita nyo no, kung paano yung diskarte ko dito. So ginagamit ko kasi siya pangkalang dito, pangharang dun sa white tool natin. So of course, in order for us to do it, kailangan din natin siya ng white tool na haharang dito sa ating clutch bell. Para pagka nilubagan natin haharang siya. So ayun, as you can see, kinalang ko siya dito.
So, yun. Tagal na natin. Ayan. So, ito na yung clutch belt ko. Makikita nyo naman na hindi pa siya masyadong marami. Dahil halos kalilinis ko lang siya. So, pagpagang ko lang ito, pakita ko sa inyo. So, ayun mga kapwa, no, yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang gatla. Ayan, no. So, palitin na talaga itong aking clutch belt na din dahil mararamdaman ko na yung gatla niya. Although, pwede pa siguro ito pa machine shop. Patotorno pa ulit. Pero, bumili na rin ako ng bago. Ito na yung bago natin. So, yan. So, hopefully, maganda yung magiging resulta niya. So, parang medyo mataba itong nabili natin. Ayan, o. At halos wala namang pinagkaiba bukod doon. So, sa diameter, ayan. Parehas sa parehas. Halos. Parang maliit lang ng konti ito. Pagdating dito. Pero, ganun pa din siya. So, salpak na natin to mga kapwa. Okay mga kapwa, just to have our references. So, eto nga pala yung kapal ng aking clutch lining na ngayon ilalagay na natin yung naka-regroove para ma-roll out natin in the next video natin na kung malakas nga ba sa clutch lining yung nabili natin na clutch belt na naka-regroove. So, mamaya papakita ko yung odo ko para ma-sure din natin, maging reference din sa akin na pagkatapos nun, pag nakatakbo na tayo ng mga 1,000 or either 3,000 kilometers, babaklasin ko siya ulit and ipapakita ko naman sa inyo yung lagay ng clutch lining natin. So, yan. Okay, sa mga kapwa, so sa pagkakabit, ito yun na yung bago natin. So, bagong-bago. So, sa pagkakabit is same thing pa din. Kung paano nyo binuklas, ganun nyo rin kakabit. So, para makita natin kung may bengkong ba to, lagay muna natin to, no? Ito na panood ko lang din kung paano mag-check kung may bengkong. So, pag pinaikot natin yung gulong, ayan. Parang meron siyang bengkong ng konti. Siguro dahil maluwag pa siya. Pero tingnan natin, no? Pag nahigpitan ko na. So, sa paghigpit, huwag natin masyadong higpitan, no? Sakto lang. Yan, okay na yun. Hindi ko masabi kung may bengkong siya. Pero parang nuwewego ng konti lang. Konti lang naman. Tingnan natin. So, ikabit na natin ulit. Same thing din yung process ng pagkakabit. Tutok mo lang yung pin. Mga butas. Yan. Lapat na. So, ibitan na natin. Okay mga kapwa. So, ibabalik ko na tong air cleaner niya since ibalik ko ulit itong CVT niya, no? So, para sa mga hindi nakapanood ng previous video ko, no, ituturo ko ulit sa inyo yung diskarte ng paghihigpit dito sa air cleaner. Kasi itong air cleaner, mga kapwa, no, yung thread niya is plastic lang din. So, madali yang ma-loose thread or madali lang yang gumawa ng panibagong thread. Lalo na ang thread ng tornilyo is parang tox. Masyadong malalaki, no? Malalaki ngipin. So, ang diskarte ko pala dito dyan is, no, iikot ko muna siya paluwag. Tapos pag naramdaman nyo na o narinig nyo na yung clicking sounds na parang lumapat na siya, then that's the time na hihigpitan nyo siya. So, isa pa. Dito tayo. So, ikot paluwag. Yun. So, isa pa. Yun. So, ikot. Pahigpit. So, ganun lang siya, no? And so forth and so forth. Okay mga kapwa, let's have a short ride para naman na matesting natin itong CVT ng Discount Garage na naka-regroove. So, titingnan natin kung ano nga ba yung naging comparison niya dun sa dati ko at saka sa ngayon, no? So,
Samahan nyo ako mag-test ride. Okay. So, sa unang arangkada, malaki ang pagkakaiba niya kumpara natin dun sa stock na tawag dito. Doon sa stock na clutch bell dahil medyo dumudulas yun kahit na hindi nagda-dragging. Pero dito sa Pero dito sa naka-regroove na clutch bell is okay naman. Mas responsive siya. Walang dragging at nagiging responsive nga siya. Tingnan natin mga kapwa. So yun na nga mga kapwa, yung sa original or doon sa stock na clutch bell is pagkabagong linis siya. Although wala nga siyang dragging pagkabagong linis. Kaso parang may nararamdaman ako na delay. Hindi katulad nito na once na umarangkada parang kumakagat talaga siya agad. Pero syempre hindi pa rin matatapos yung pagre-review natin dito at saka pag-oobserba dahil ilo-long ride ko rin to sa malayo, kaya nga long ride, diba? So ilo-long ride ko din ito para nang sa ganon ma-testing natin yung durability niya at saka reliability niya. At nang sa ganon ma-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga disadvantages and advantages nitong ng clutch bell na to na naka-regroove. So ngayon babalik na tayo. Babalik na tayo ngayon mga kapwa. So hindi pa dito magtatapos yung ating review para dito sa clutch bell na to. Pero pansamantala ko muna siyang tatapusin, no? So yung final verdict natin dito is okay naman siya sa ngayon, pero I will update you as soon as possible as I can. Salamat sa panonood niyo dito sa Kapwa Moto TV. Once again, this is Jeff from Kapwa Moto TV. Thank you so much for watching.